Bakit nga ba may mga babae na gusto nila yung lalaking may pera? Wala na silang pakialam ano pang itsura niyan, kung gwapo ba yan o hindi, o mas matanda sa kanila, or may sabit ba yan? Ano nga ba ang dahilan nila? Bakit nila pinipili ang mga lalaking mayaman o may kaya sa buhay? Pag-usapan natin yan, meron akong 10 dahilan kung bakit nila ito nagagawa. Pero bago yan ay mag-disclaimer muna tayo, no? Ang video na ito ay base lamang sa psychology at karaniwang obserbasyon at sa aking pagre-research lamang. Hindi lahat ng babae ay ganito at hindi rin ito para i-generalize ang lahat ng uri ng relasyon. Ang layunin lang po ng video na ito ay para maintindihan natin ang dynamics ng pag-ibig, ng pera at ng atraksyon at bigyan ng lessons para maging aware tayo sa mga magiging choices natin at magiging desisyon natin sa ating buhay. Maraming beses na siguro natin naririnig yung mga tanong na to, bakit may mga babae na mas gusto nila ang mayamang lalaki, yung lalaking may pera, yung kahit na ano pang itsura nito at kahit ano pa ang kalagayan niya sa mga panahon na yon. Pero mas gusto siya ng babae. Minsan matanda, minsan hindi gwapo, o minsan naman may asawa na or may sabit na. Pero hindi yun mahalaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, may pera or mayaman or may power yung lalaki. Ang totoo, may psychology explanation kung bakit ganito ang nangyayari. Yan ang pag-uusapan natin. At sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 pangunahing dahilan. Ibig sabihin, pangunahin, ito yung mga top na dahilan. So meaning, napakaraming dahilan bakit nila nagagawa iyon. So, ang pag-uusapan lang natin dito ay yung 10 pangunahin kung bakit may mga babae na inuuna nila ang kanilang isip or ginagamit nila ang kanilang utak kaysa sa kanilang puso. At ano ang mga consequences nito or epekto nito sa kanila. So, ang number 1 natin, yung security and stability. Likas sa mga tao, hindi lang sa babae, ang maghanap ng seguridad, syempre, especially mga babae. Para sa ilang mga babae, ang mayamang lalaki ay parang guarantee na magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Yung may magandang bahay, masasarap na pagkain, magagandang gamit, at syempre, yan yung tinatawag na sense of stability. Syempre, hanap ka rin lang ng lalaki yung alam mo na kaya kang buhayin. Kung minsan, may mga babae na kahit meron silang gusto talaga na lalaki, tapos may dumating na lalaki na mas mayaman, pero hindi kaaya-aya masyado yung itsura, or napakalaki ng agwat ng edad nila, o di kaya naman may sabit nga. Pero mas pinipili nila yon kasi may pera. Ang kaso nga lang dyan, kapag pera lang ang pinagbabatayan, nawawala ang attraction kapag nawala na yung pera o yung yaman. At kapag dumating na ang problema tungkol sa pera or yun, tungkol sa status ng kanyang buhay, nabubuwag din yung relasyon. Kasi hindi matibay yung foundation ng kanilang pagmamahalan. Ayan, yung number 2 naman natin, yung social status na tinatawag. Na kapag mayaman ang partner mo, nadadala rin syempre yung babae sa mataas na social circle. Yung andyan yung mga VIP treatment, mas magandang koneksyon, malalakas na tao, mga powerful na tao, mga branded na mga gamit. Yung ang feeling nila, syempre, mas maraming tao ang tumitingala sa kanila. Mas marami silang respeto, papuri at atensyon na natatanggap galing sa ibang tao. I-share ko lang sa inyo, dito sa Dubai, maraming usap-usapan dito tungkol sa mga kabayan nating babae na nagiging karelasyon nila ang kanilang boss. Yung kahit na meron silang pamilya sa Pilipinas, nakikipagrelasyon sa kanilang boss. Sigurado, ilan sa mga dahilan niyan ay nandito sa 10 dahilan na pinag-uusapan natin. Pero tandaan, wag tayong maghusga kasi
buhay nila yon. At wala tayo sa kanilang sitwasyon. Hindi natin alam ano ang nangyayari sa kanilang buhay. Okay, ang problema lang dito kung social status lang yung habol mo dun sa karelasyon mo, pag nawala na yung image or yung estado ng lalaki sa buhay, nawawala rin yung spark o yung kilig ng babae. Kasi yung babae nagiging na siya, nagiging dependent na siya sa ano ang sasabihin ng mga tao, ano ang magiging tingin nila sa kanya. Ayun, hindi tunay yung relasyon o yung pagmamahal. Kaya hindi rin magiging ganun katibay yung foundation ng inyong relasyon. Ayan, yung pangatlo natin, yung practical mindset. May mga babae na naniniwala sila na mas logical na piliin ang pagiging practical kaysa pagiging romantiko. Para sa kanila, love can grow. Alam mo yun, madidevelop ka rin kapag nandyan na yan, kapag kasama mo na siya. Kasi mas mahirap hanapin ng pera. So, mas nagiging practical sila. Ang katwiran nga nila, sige lang, may pera yan, pag magkasama na kami niya, madidevelop din ako dyan. Mamahalin ko rin yan. Ang problema lang nito ay maaaring sa bandang huli, maging empty yung relasyon. Kung wala namang emotional connection, parang ang hirap makisama araw-araw na wala kayong tunay na connection, yung tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Parang ang mangyayari lang sa inyo is something with benefits lang kayo, magkasama lang kayo kasi parehas kayong may benepisyo na nakukuha sa isa't isa. Pero wala yung pagmamahalan, parang naggagamitan lang kayo. Yung parang plastikan, kumbaga, dahil ang habol nyo lang ay yung mga benefits ninyo dahil parehas kayong practical mindset, for example. Or mas maganda kung mahal ka nga nung lalaki. Pero ikaw, ganun din, nakakulong ka din dun sa relasyon na wala ka talagang tunay na pagmamahal. Ang pang-apat natin, yung number 4, yung desire for comfort. Natural sa tao yung gustong gumanda ang buhay. Lahat tayo gusto natin yan. Kapag may pera, mas madaling makukuha natin ang gusto natin, yung gusto natin mag-travel, yung mga luxury, yung magandang buhay, yung comfort, di ba? Lalo na yung talagang mga babae na nakaranas talaga ng sobrang hirap sa buhay, yung halos wala nang makain at hindi talaga komportable ang kanilang tinitirhan, yung kanilang bahay. Ang katwiran nila, ayoko ng ganitong buhay, kailangan kong makaahon dito, kailangan kong makaalis dito, kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis dito. Ayun nga na nagkataon na ang nagiging mindset niya na is makahanap ng lalaki na mayaman, na may pera. Ang kaso, dahil sa mindset na ganito, nagiging materialistic na yung babae. At kung minsan, kahit may nasasagasaan pa sila, makuha lang nila yung kanilang ambisyon. Ayun lang ang medyo consequence nito. Tapos yung panglima natin, yung number 5, yung family pressure. Lalo na sa mga panahon ng ngayon, di ba? Biro-biroan na nga ngayon yung ang hanapin mo na is contractor. Joke lang. Kasi alam mo na, laman ng balita yung, di ba? Pag contractor, mayaman na. Kung hindi contractor, politiko ang hanapin mo. Anyway, balik tayo sa topic natin. Yung family pressure. Kasi minsan, merong ilang pamilya na inuuna ang financial security kaysa sa nararamdaman, kaysa sa pag-ibig. Yung praktikalan daw ba ang datingan? Kailangan praktikal ka. Minsan meron ding mismong yung magulang ang nagtutulak sa kanilang mga anak para piliin yung may kaya, yung mayaman, yung kontraktor, yung politiko para hindi sila mahirapan. Hindi mo rin naman kasi masisisi yung ibang mga magulang dahil hindi rin naman natin alam ano yung mga pinagdaanan nila, anong mga hirap yung dumaan sa buhay nila. Kaya ang gusto lang nila, wini-wish nila is maging magaan ang buhay ng kanilang mga anak. Ang problema lang dito dahil hindi siya ang pumili or yung babae hindi siya ang pumili ng lalaki na makakasama niya ng base sa kanyang napupusuan, yun sa kanyang gusto talaga. Ang posible rito mauwi lang to sa regret. Ganon din sa hiwalayan.
Ayan, yung pang-anim natin, yung takot na maghirap uli, yung fear of struggle. May mga babae kasi na galing talaga sa hirap o pagod na pagod ng maging mahirap. Kaya mas pipiliin nila ang partner na or magkaroon ng partner na may pera kaysa makisama sa lalaking kahit na gustong-gusto nila pero katulad rin nila na hirap sa buhay. Ang problema lang dito, pasensya na kayo, yung eroplano dito sa aming bahay ay every 2 minutes dumadaan. Kaya dinig na dinig mo yung eroplano. Malapit po kasi kami sa Dubai Airport. Every 2 minutes po dumadaan yung eroplano. So balik tayo. Ang problema lang dito kasi kapag hindi sila emotionally invested sa isang relasyon, mataas ang possibility na, alam mo, mangangaliwa ka din. Or kasi yung puso niya is hahanapin pa rin niya yung tunay na connection, yung tunay na pagmamahal. So, andyan lumalabas yung maghahanap pa rin. Ayan, yung number 7 natin, may aeroplano na naman. Influence ng social media at ng society. Diba? Yung mga napapanood natin, mga movies, teleserye, mga post sa Facebook, madalas dahil dyan, nagkakaroon na yan ng influence sa mga babae na ayan din yung ideal man ko. Kagaya nung napanood ko, nakahanap siya ng napakayaman, ng milyonaryo, may magandang kotse at successful. Kaya nai-impluwensyahan ang ibang mga babae na ito na yung nagiging standard nila ng paghahanap ng magiging partner nila. Ang consequence lang nito, kapag ganito at hindi nila nakuha yung fairy tale na lifestyle na ine-expect nila or pinapangarap nila, baka mabilis din silang mawala ng gana sa lalaki o dun sa relasyon. Ayan, yung pang-8 natin is yung power and control. Aminin na natin, dyan sa atin sa Pilipinas, napaka-importante ng power sa relasyon. Minsan, nakikita ng babae na kapag mayaman ang partner, meron siyang access sa mga power, sa opportunities, kagaya ng mga contractor, di ba, tsaka mga politiko. Very powerful sila. Parang kahit anong gusto nila, nakukuha nila ng madalian. Hindi kagaya ng mga ordinaryo lang na tao o kagaya natin mga ordinaryo, medyo nahihirapan tayo kasi kung meron tayong kailangan lalo na sa gobyerno or yung mga paperworks, yung mga ganyan o yung mga rehistro or yung mga tungkol sa mga negosyo, yung mga opportunity, paano ka makakuha ng project, 'di ba, sa DPWH, 'di ba, tama ba? O DPWH, paano ka kung hindi ka contractor, kung hindi ka politiko, di ba? Mahirap pasukin yan. So nakikita ng babae yung opportunity na ganun. Pag may pera, may power. Or pag politiko, may power. Something like that. Pero ang problema dito, kapag nawala na yung power na yan o yung mga privileges na yan, baka mabilis ding mawawala ang attraction mo dun sa lalaki. Kasi nagiging conditional yung pagmamahal mo. Mahal mo lang siya dahil may power siya. Mahal mo lang siya dahil may pera siya. Alam mo yon? Ang kaso nga, kapag nawala na yung ganong estado niya sa buhay, yung kanyang power, kagaya ngayon, yung mga contractor, naka-freeze yung kanilang mga account, naka-freeze yung kanilang pera, yung kanilang mga asset. So, wala na. Kung ganyan, mawawala na rin yung attraction ng babae kasi wala na yung gusto niya, di ba? So, naging conditional love kasi ang habol nga ng babae is yung power at yung control. Kaso nga naka-freeze na ang asset. Naka-freeze na ang pera. Nandun na, naghihiring na sa Senado. Ayan, number 9 na tayo. Yung shortcut sa tagumpay. Siyempre, para sa ilan, kapag nakakuha ka ng mayaman na partner, parang shortcut na yan sa magandang buhay, di ba? Hindi mo na kailangan magsikap ng sobrang tagal, ilang taon. Minsan nga, tumanda ka na, hindi ka pa rin umaasenso. So parang sa tingin nila, pag may dumating na lalaki na may kaya, sige lang, go. Kasi shortcut na to.
ayan na, bigla ka ng aasenso. 'Di ba? Parang imbes na trabaho sila ng trabaho nang walang kasiguraduhan kailan sila yayaman, parang mas madali nga kung sasama na lang sila sa lalaki na may pera at para instant yung kanilang pagyaman. Ang problema lang nito, kapag dumepende ka lang sa lalaki, dun sa yaman niya, mahihirapan ka naman mag-grow sa sarili mo kasi parang dumepende ka na lang. So siguro, just in case na nandyan ka, gumawa ka rin ng something or may pera ka na, magnegosyo ka rin. Kaya lang yan, depende pa rin yan sa nakapartner mo. Kung mayaman nga, kung alam mo yun, kung ipapamanage or bibigyan ka rin naman ng sapat na pera para makagalaw ka sa sarili mo. So yun lang, magkakaroon ka ng struggle paano mo i-develop or paano mag-grow ang sarili mo. Ayan, yung panghuli natin is yung survival instinct. Hindi lang ng babae ha. Sa psychology, merong evolutionary of psychology. Sinasabi na natural sa mga babae na humanap ng lalaki para mag-provide sa future niya at sa magiging anak niya. Natural yon sa babae. Yan yung tinatawag na evolutionary of psychology ng mga babae. Kaya pera at resources ang nagiging attractive kesa sa looks. Ito yung mga practical na babae ha. Talagang inuuna. Siguro yung medyo matured na kasi syempre, alam mo naman, nung kabataan natin, hindi tayo masyadong, ewan ko na lang sa generation ngayon ha, pero sa tingin ko parang ang millennial kakaiba ngayon. Parang late na sila nag-aasawa ngayon. Nagta-travel muna sila, nagtatrabaho sila. Tapos yung partner nila may kaya rin. So siguro iba na ang pananaw ng mga kabataan ngayon kesa nung kabataan nung panahon ko. Kasi nung panahon ko noon, basta pogi, parang ayun na, bumibigay na. Pero ngayon, iba na yata, practical na ang mga Gen Z. Kaya hindi sila basta-basta. Alam ko bumaba ang ating population ngayon kasi nga late na nag-aanak yung mga kabataan ngayon. Ini-enjoy muna nila yung buhay nila. Okay? Ang problema lang dito dahil nakipagrelasyon ka lang para makasurvive, pera pa rin yung basehan mo dito. Ang nangyayari lang dito is nagiging parang transactional yung relationship mo. Parang kontrata lang. Yung hindi pagmamahalan, di ba? Parang mag-i-stay ka lang sa relasyon na to kasi para makasurvive. So parang kinondisyon mo lang yung sarili mo na dyan ka lang kasi kailangan mo makasurvive. Ayan, so alam na natin ngayon yung 10 pangunahin bakit ang ilang mga babae ay mas pinipiling gamitin ang kanilang mga utak o pagiging praktikal kaysa sa kanilang mga puso. Pero yun nga, wag po natin silang i-judge kung if ever may kakilala kayo na ganun kasi wala po tayo sa kanilang sitwasyon at wala rin po tayong karapatang manghusga. Pero tandaan, kapag pera lang ang naging pundasyon ng inyong relasyon, mabilis din itong guguho kapag dumating na ang problema. Kasi hindi matibay yung foundation nyo as a team. Bilang partner, yung foundation nyo hindi ganun katibay. Kaya pag nagkaroon na ng problema, especially sa pera, ayun, medyo mahina ang pundasyon at meron possibility na talagang magiba rin yung inyong relasyon. Ang tunay na masaya at pangmatagalang relasyon ay nabubuo sa balanse ng tunay na pag-ibig, respeto, at syempre, yung financial stability. Kaya sa mga kabataan, planuhin nyo kung meron kayong karelasyon ngayon na okay kayo, nandyan yung pagmamahalan, may respeto kayo sa isa't isa, compatible kayo, planuhin nyo yung inyong financial stability bago kayo lumugar or bago kayo mag-asawa or yung tinatawag na lumagay sa tahimik. Kasi kahit gaano kayaman ang isang tao kung walang respeto, walang pagmamahal, wala ring mangyayari kasi kulang pa din. Parang hindi magiging masaya yung inyong relasyon. Kaya kung ikaw ay babae na nasa ganitong sitwasyon, tanungin mo yung sarili mo. Kung mawala na ba ang pera nitong
lalaki na kinakasama ko may matitira pa bang pagmamahal? Gusto ko pa rin ba siya? So, kung ang sagot mo oo, then mahal mo siya. So, may relasyon kayo. Alam mo yon, totoo yung inyong relasyon kasi may pagmamahalan. Kahit na nung una, hinabol mo lang siya or ginusto mo lang siya ng dahil sa pera. Pero kung ang sagot mo ay hindi, kung ang sagot mo dun sa tanong na kung mawawala ang pera, gusto ko pa rin ba siya? Ang sagot mo ay hindi, medyo mag-analyze ka, isip-isip ka sa iyong sitwasyon. Okay po? Kung mayroon po kayong tanong na gusto nyong pag-usapan natin, i-discuss natin, paki-comment nyo na lang po sa ibaba. At sana po ay makasama ko kayong muli sa mga susunod ko pa pong video. Itatry ko po ang aking best na magsulat ng iba pang mga script na ating pakikinabangan sa ating relasyon at sa ating mga buhay-buhay. Maraming salamat po.